May tanong sa akin, Boss Rai, totoo kaya itong sinabi ng mga OLA agent? Good day, overdue na po ang account mo at wala pa rin kaming naririnig mula sa'yo. Kompleto po ang details mo na binigay mo po sa amin at mga valid ID. Huwag mo po sanang hayaang masira ang iyong pangalan para sa maliit na halaga. Inaasahan po namin ang iyong response ngayong araw. If you don't coordinate with us, we will proceed by contacting your declared contact reference regarding on your unpaid loan. Thank you. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, tumira na naman, no? Talagang ano sila, no? Collection by shaming or blackmail. Bina-blackmail ho kayo. Nakita nyo ginagawa, di ba? So, dito sa video natin na to, no? Patutunayan ho natin na mas sobra na hong lakas ng loob nila talaga. No, talagang puro blackmail na ginagawa nila. Okay? So, tinatanong nyo po kung totoo ba itong sinasabi nitong mga OLA agent na to, no? And, yun nga, ayon ho dun sa, sa mensahe, sabi, overdue na raw kayo. Nakita nyo ha, overdue. Sabi po nila to ha. Tapos, wala raw silang naririnig sa inyo. Okay? Ito lang ho yan no? Sa tagal na ho natin, no, na naggagawa ng video or ng content with regards to abusadong online lending apps. Unang-una, wala silang sinunod na batas. Okay? Inaabuso nila yung mga kliyente nila sa paniningil at hindi lang ho yun. Ang taas ng singil nila. Diba? Laki ng interest at ang laki din na kinakaltas nila. So, dun pa lang talaga, no, makikita mo na abusado na sila. Okay? Ngayon, syempre, ang mga kliyente po nila, no, nagipit, diba? Kaya nga ho, kung ano dyan, kumakapit sa mga bugok na yan dahil nga napakabilis magpautang diba? Yun pa isa sa kasalanan niya, mga bugok na yan Maganda ho sana'y adhikain yung maging maging available po, no, sa lahat yung pagpapautang. Kaya lang hindi ho tama mali yung ginagawa nilang proseso In 5 minutes, bibigyan ka ng utang, sobra naman yun. Diba? Samantalang may mga procedures na kailangan gawin yan. Which is the traditional way ng pagpapautang. Diba? Wala naman ng problema, tanggap ko naman ho. No? At saka nung ibang mga credit and collection practitioner, yung magkaroon ng kumbaga ng pagbabago, no, sa pagpapautang, sa larangan ng pagpapautang. Pero hindi naman ho yung ganyan na na wala talagang verification or credit investigation Wala ho talaga, biruin nyo. Number pa lang ang nakuha, papadala na ng pera. Di ba? Paano mo may educate, no, yung inyong kliyente na makapagbayad, di ba? Kung ang gagawin yung pagpapautang, disburse agad. Di po ba? Kaya nga nandyan ang The Truth in Lending Act kasi importante na maintindihan ng kliyente yung kanyang hiniram, di ba? At para ma-educate siya kung paano niya babayaran. Diba? Hindi po pwede na disburse ka lang ng disburse ng pera. Wala ka ng pakialam dun. Diba? Pagdating na lang ng ika-6 na araw, tsaka na lang tayo magsingilan. Ganun ang gusto nyong mangyari, diba? Tapos, ito pa masakit, diba? Talaga blackmail ang ginagawa ninyo. Dahil kung anuman, yung mga ninakaw ninyo, no, doon sa telepono ng kliyente, yun ang ginagamit ng collateral. Kaya kalinaw-linaw, napakalalakas na ng loob nyo. Diba? Pag hindi na kayo nakapag-ooperate, magpuproceed na doon sila sa pag-contact doon sa declared contact reference, kalokohan na declared. Yes, may mga declared, pero sino mga tinatawagan ninyo? Diba? Yung mga ninakaw nyo doon sa mga sa contact list ng kliyente ninyo. At hindi lang yun. Pinopost nyo pa sa social media. Tama ba yun? Diba? Para lang kayo makapaningil ko, no? Binablackmail yung kliyente. Tapos may sinasabi pa kayo dito na na huwag mo sanang hayaang masira ang iyong pangalan para sa maliit na halaga. Yun na nga Diba? Yun yung ginagawa nyo. Ang liit-liit ng halaga, no? Na pinahiram ninyo, pero lintik yung puri na pagsira nyo doon sa puri ng tao. Diba? Kulang na lang
hubaran mo sa harapan ng ano eh, ng maraming tao yung kliyente nyo eh. Ganun ang ginagawa nyo eh. Not literally, di ba? Pero, yung sa pagpapahiya nyo doon sa mga kliyente niyo sa ibang tao, daig pa nun, hinubaran nyo yung kliyente nyo sa harapan ng tao. Di ba? Ang hiniram mo sa inyo, pera. Mag-concentrate kayo doon sa paniningil doon sa pera, hindi yung pagkatao, yung kliyente ninyo, sinisiyari nyo. Yung dignidad niya. Tama ba yun? O, sa inyo mismo nang galing, maliit na halaga. Diba? Kung kasi inayos nyo yung pagpapautang na yan, abay, hindi ganyan yan. O, kayo din ang gumagawa na sakit ng ulo ninyo eh. Diba? Kaya dali-daling maningil kung kakausapin nyo ng maayos yan. Kaya dali-daling maningil kung sa tamang procedure o sa tamang proseso nyo ang ginawa ninyo para makapagpapautang kayo. Hindi. So, Mario Joseph, isinantabi niyo yung quality over the quantity. Diba? Hindi, wala talagang walang kalidad eh. Yung pinapautang ninyo, biruin niyo, walang hanap buhay. Ha? Nag-aaral. Walang iya kayo. Oh. Diba? Alam niyo namang walang financial literacy dito sa Pilipinas. O akala tuloy, first time manghiram. Tapos ganyan yung pahihiramin. O itinuturo nyo maling pagpapautang eh. Di ba? Mario Joseph kayo. O, sinisira nyo yung industriya ng pagpapautang. Di ba? May procedure yan eh. O, kaya nga may 5 C's of credit tayo. O, doon na lang tayo sa tatlo, yung importante, character, capacity, and condition. Sinunod nyo ba yun? Hindi. Wala kayong sinunod dun. Basta kayo, nakita niyo yung cellphone number connected sa e-wallet, pinadala niyo ng pera. O tapos ngayon, iyayabang mo pa, di ba? Ba-blackmail mo yung kliyente na nagbigay ka sa amin ng valid ID, tsaka kumpletong detalye. Bina-blackmail niyo. Tama ba yun? Di ba? O wala kayo sa sa katinuan, kulang talaga kayo sa aruga. Mga bugok talaga kayo. Diba? Doon sa nagpadala ng katanungan na to, no? Talaga, blackmail lang talaga ginagawa sa inyo. Talagang pinupwersa kayo na, na gumawa ng hakbang, no? Na pagsisisihan nyo sa huli. Kagaya ho nung pagtatapal-tapal system, huwag nyo ang gagawin nyo. Oh. Kasi pag nabaong kayo sa tapal system, mapipressure na naman kayo. O, eto na naman, may lalapit na naman sa inyo, yung bura-buragang. O, ayan na naman. O, di ba? Wag niyo na hong wag niyo na hong paramihin pa yung problema niyo. Tuldukan niyo na ho yan. Kung isa lang yan, tuldukan niyo na ho yan. Pag-ipunan niyo siya, tsaka niyo siya bayaran. Ngayon, kung nape-pressure ho kayo dyan sa mga mensahe na ganyan, well, nasa sa inyo po. Pwede niyong gawin kung ano po sa tingin niyo, ikatatahimik po ng isip po ninyo. Buhay niyo po yan. Alalahanin niyo po. Huwag niyo hayaan na may ibang tao na kukontrol po sa buhay po ninyo. Okay po, gawin niyo po kung ano sa tingin niyo, yung makakapagpagaan ng loob po ninyo. Isa ho yan sa sa adhikain natin eh. 'Di ba? Maibsan yung nararamdaman yung stress. 'Di ba? Anxiety tsaka depression kasi napakahirap po pag napunta na kayo doon. 'Di ba? May gumagaling, yes, pero kadalasan 'di ba? Nahihirapan ho maka-recover doon. Yun ho iniiwasan natin. Diba? Samantalang itong mga buko at abusadong online lending apps, doon kayo gustong dalin. Di po ba? So, isang tabi nyo siya. No? Ngayon, pag ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran. Kung ang nahiram nyo po, paulit-ulit kong sasabihin, ay mas, sa 10,000 pababa lamang po. Ito po kasi, dito lang mang po tayo meron ceiling eh. Doon po sa mahigit, no? Sa 10,000, wala pa po tayong ceiling. Ang alam ko po, tawag dito, nagbigay po ng utos, no, ang mga senador, no, na si Senador Rapi Tulfo tsaka si Senator Win Gatchalian with regards sa pag-aralan na magkaroon din ng cap sa mas mahigit sa 10,000. Sa ngayon ho, ang cap is nasa 10,000 pababa lamang po. And that's 15% per month. Kabuuan po yan pangkalahatan po na interest. Okay?
Ibig sabihin po, ano yan, yung kasama na dyan yung, yung mga processing fee at kung ano-ano fee, tsaka yung nominal interest, 15%. Pero po, pag lumagpas kayo sa isang buwan, may karagdagan po yan na 5% per month. Okay po, sana po mas maliwanag po yun, ha? Yun po yung nakasaad doon sa ceiling on interest rate sa 10,000 pababa. Ngayon, pagka po naglabas na ng memorandum ulit o nakapag-decide na po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, nga po pala BSP lamang po ang may kakayanan, no, na magpatupad ng ganyan. Okay, kasi wala na ho tayong usury law. So BSP po ang kayang gumawa, no. Kaya sabi nga po ni Senator Tulfo at ni Senator Gatchalian, pag-aralan ng BSP. Di po ba kung ano yung po pwede lang gawing cap sa mahigit sa 10,000? Okay, so pagka may lumabas po nun, ibabalita ko po sa inyo kagad. Pero sa ngayon, wala pa po. So ibig sabihin, kung ano po yung nakasaad doon sa kanilang kontrata, yun po ang masusunod. Wala ho tayong magagawa ron. Yun po ang bitter truth. Okay, kasi wala nga tayong usury law. Kasi ang usury law po ang nagtatakda niyan. Kaya lang, wala na tayo nun. Pero nakita nga na dun sa sa mga yung previous years, no, na naabuso, no, dun sa halagang 10,000 pababa, kaya nilagyan po ng ceiling on interest rate. Ngayon, gaya yung sinabi ko, bayaran nyo po, no, pag-ipunan, tsaka nyo bayaran, sundin nyo na lang po kung ano yung nasa ceiling on interest rate. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Igunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.